lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Manali ka, di ba tapos ang kwento? Di ba laging talo? Hindi ba rusa? Partition case kasi, hindi iuurong ni Ate Lilet yung petisyon. Magpa-file din daw siya ng preliminary injunction. Nanadya ba talaga yung kapatid mo? So wala tayong mapapakinabangan ng assets na mami mo while the case is ongoing? Kailangan natin ng isang ebidensyang makakasira sa kredibilidad ng kapatid mo. Para maisip nila na hindi siyang taong karapat-dapat na pangalagaan ng lupa. May hinahanap ka na ba na pwedeng tumistigo sa kaso mo? Ayun na nga, attorney. May nakita ako at willing siyang tumulong at tumistigo para sa atin. Attorney, si Lance po yung nagde-deliver ng tubig sa amin nung buhay pa si nanay. Mr. Trinidad, maaari mo bang ikwento sa amin kung ano yung narinig mong usapan ni Tomas at ng nanay nila? Alam niyo naman na kailangan totoo lang yung sasabihin niyo, di ba? Opo, attorney. Hindi po nagsisinungaling. At hindi ko kayang kalimutan yung araw na yun. Sige na, Lance. Ikwento mo na. Opo. Hinitid ko po yung tubig habang kinakausap ni Sir Tomas yung nanay nila. Nay, ako naman po yung nakakatanda sa kanila. Sa akin yun na po yung pangalan ng lupa. Ako naman yung pinakamatino sa aking magkakapatid. Hindi ba't ako lang ang hindi nagbigay ng sakit ng ulo sa inyo? Alam mo naman si Ramon, babaero, hindi mapagkakatiwalaan. Si Mia naman, kaibigan na inatupag. Alam mo na hindi lang kahalagaan ng lupa. Kaya kung ano kaya kong gawin. Sige. Sa'yo po ipapangalan ng lupa, Tomas. Salamat, Tay. Hindi kayo nagkamali ng desisyon. Pero sa isang kondisyon. Ano po yun, Nay? Huwag mo ipagbibili ang lupa. Ano man ang makuha mula sa sakahan, kailangan mo itong hatiin ng patas kasama ang mga kapatid mo. Sa ganitong paraan, mapapanatag ako na mayroon kayong lahat na mapagkukunan ng mga pangangailangan ninyo. Kung ganun, magiging malaking tulong to para mapalakas yung kaso natin. Malinaw ang kagustuhan ng nanay niyo na makinabang kayong lahat sa lupa, hindi lang si Tomas. Ang kondisyon na ipinapalagay niya na ang anumang kita mula sa lupa ay malinaw na nagpapakita ng intensyon niya na kung anumang kitain ng lupa ay pantay-pantay yung paghahatian ng magkakapatid. At kailangan kausapin muna kayo upang magkaroon ng kasunduan ng pagpayag nyo sa desisyong ipapangalan kay Tomas ang lupa ay nagpapakita ng malinaw na intensyon niya. Pipigilan ba talaga natin ang plano ni Kuya? Ay natin gamitin yun para ipakita na walang legal na karapatan si Tomas para angkinin ng lupa. Dahil labag yun sa kagustuhan ng nanay niyo. Maaari nating igiit na may bigat ang kondisyon na yun kay Tomas. Maraming salamat, attorney. Lance, maraming salamat. Manali ka, di ba tapos ang kwento? Hindi ba laging talo? Ay lang nagmamahal sa'yo. Sabi mo, Mr. Cruz, palabarkada yung kapatid mo. Oo, attorney. Halos araw-araw. Kasama niyo mga barkada niya. Ano, may naaalala ka bang insidente na
Kasama yung mga barkada niya. Yung mas magulo, mas maingay, may skandalo, may anomalya, mas okay. Anomalya? Alam mo, attorney, napaparangay sila nun eh. Dahil nahuli sila sa illegal na sugal. Alam mo, kababayan niya ang tao eh. Pero siya pa talagang nauna ron. Oo, yung kapatid ko, napakadaling ma-impluensya ng mga barkada niya. Well, that's interesting. Bakit po, attorney? Kasi yun mismo ang ebidensya ng hinahanap ko. Pero, attorney, kailangan ba talaga yun? Parang nakakaya naman dahil kapatid ko siya. And, matagal ang tapos yun eh. Gusto mo manalo, di ba? Kung gusto mo, ito ang pinakamabisang paraan. Punta Maynila. Nakalagay dun sa affidavit ng kuya mo. Bakit hindi mo sa akin sinabi na na-involve ka sa illegal na sugal? Hindi ko naman naisip na ilalabas niya yun, attorney. Matagal na yun. At saka, hindi naman siya connected sa kaso ko eh. Bakit, attorney? Ano bang pwede mangyari? Hearings and gambling. Well, parang pareho lang yan, ha? Sa umpisa, may thrill, may pag-asa. Kahit kayong mga small-timers, nagmumukhang magaling ng dahil lang sa swerte. Pero sa huli, luck can only take you so far. Lalo na sa korte. Dito, galing ang nagdadala ng panalo. Kaya mukhang minalas ka, Miss Cruz. Alam mo, Atty. Alon, sa kaso na sana maisip mo na hindi ito yung tamang daan para sa hustisyang gusto mo. Lalo pat involve ang isang pamilya. Bilang abogado, mas makikinabang sana tayong lahat kung magkakapatid. After all, pamilya to. Hindi yung parang ikaw pa yung nagpapalala ng away nila. Spare me the lecture, Atty. Matias. Not everyone deserves the friends and family approach. In the end, kung ano ang makakabuti para sa kliyente ko, yun ang unahin ko. I'll see you in court. Your Honor, may I present the official barangay record showing that Miss Mia Cruz has been reported to have been involved with illegal gambling. These records also show that she has been reported 3 times in their barangay for her involvement in these said incidents, including also records of commotions involving her and her group of friends. Also, Your Honor, may we request that these authenticated copies of the barangay records be marked as our official Exhibit 10 series. Mark them! Thank you, Your Honor. Tuloy kong tanong ko sa inyo kanina, Kapitan. Tama po ba na nasangkot si Miss Mia Cruz sa illegal na pagsusugal? At tama rin ho ba na inireklamo siya sa inyong tanggapan sa barangay? Ayon sa nakasaad sa mga records. Objection, Your Honor. The question and the evidence are irrelevant to the issue at hand and are also misleading. This is clearly character assassination and has nothing to do with the impending harm which will be prevented by granting this preliminary injunction petition. It only aims to mislead the court from the actual issue being discussed for this hearing. We have yet to hear the main case, Your Honor. Your Honor, these records merely establish the facts of the history of the plaintiff's irresponsible behavior. Hence, supporting the logical reason that their mother could likely not have entrusted anything in her care, given her past behavior. Furthermore, it is crucial, Your Honor, to point out this detail to prove why their mother chose my client to inherit her property and not any of her other children. Therefore, solidifying the fact that none of the rights of my client's siblings were being infringed upon because my client has the sole rights to this property.
Maroon. Kapitan, maaari niyo na ho sagutin yung tanong. Tama ho ba ang lahat na nakasulat sa mga records? Opo. Ganon. Nung araw na magkasama si Miss Cruz at ang kanyang nanay, at nasa harap niyo sila sa inyong tanggapan sa barangay, Kapitan, napansin niyo ho ba kung merong bakas ng pagkadismaya sa mukha ng nanay nila? Napansin niyo ho ba, Kapitan, kung may sama ng loob ang nanay niya sa kanya? Objection, Your Honor. The line of questioning is speculative. The barangay captain couldn't have possibly read with certainty what was in the expression of Mia's mother. Your Honor, I'm merely asking the witness to state and describe exactly what he saw, nothing more. We can't overlook that their mother has to be wise in discerning who among her children can take great care of her property. She has to make the right choice, Your Honor. And my client is the only choice, Your Honor, and not a selfish sibling. Ano yun, kuya? Bakit kailangan mo akong siraan? Katugo mo ako. Kapatid mo ako. Mia, kahit ano, pwede mangyari sa korte. Ginagawa ko lang yung dapat. Dapat? Kinakain ka na ng kasakiman mo. Walang kaibigan sa'yo, walang pamilya sa'yo. Basta makuha mo lang yung gusto mo. Mia, tama na. Huwag mo akong hawakan. Magkano ka ba? Magkano ang inalok sa'yo ni Kuya Tomas para siyang kampihan mo? Huwag mo ko pagsasalitaan ng ganyan, ha? Balimbing ka, kuya. Parehas kayo mukhang pera. Attorney, di mo pa kayang pigilan to kliyente mo. Kasi ganito talaga ang mangyayari kapag paabutin pa natin to sa korte. Gulo. Hindi naman kasi pwede na dahil gusto mo lang, eh pwede mo nang pigilan ng isang tao gamitin ang sarili nilang pag-aari. At basta-basta mo na lang sila sampahan ng kaso, di ba? Attorney Alon, anong motibo mo bakit mo tinanggap yung kaso na to? Are you really not for justice o ginagamit mo lang to para labanan ako? Whatever you mean, attorney. Huwag ka na nga magpanggap. Tandaan mo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Hindi mo kontrolado ang lahat. Alam ko na may tinatago ka at ayaw mong ipakita sa korte. Sa akin at lalong-lalo na kay Ira. Getting paranoid. Are we, attorney? Kung sa tingin mo, ganun-ganun mo na lang kadaling masisira kung ano man ang meron kami ni Era, well, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo nag-aaksela lang ng oras mo. Because Era understands me more deeply than you ever could, attorney. Isn't that what truly matters? Sige lang. Maglaro ka lang. Keep on trying to twist things. Pero kahit anong gawin mong laro, hindi ako susuko. Lalaban ako hanggang sa lumabas ang tama at katotohanan. Well, then you better make sure you can back up everything you say. Dahil sa huli, ikaw rin matatalo. Kagaya na nangyari ka. She's in love with this attorney man, and I just think it's not good for her career. Excuse me. Era? Kami ba nilirinan yung pinag-uusapan niyo ni Attorney Rona? No, we were talking about something else. Sana lang talaga na hindi
years na sinabi ko sa'yo in confidence. Lalong-lalo na yung plano namin ni Renan na umalis dito sa Quezon dahil hindi pa naman talaga sigurado yun. Of course, Era, I'd never overstep. Unless it has something to affect your personal growth. Attorney Rona mentioned to me that you're up for promotion. But lately, your focus has been sidetracked because of this hit-and-run scandal. Tito, tapos na yun, okay? Actually, it's not just that. Ever since you started seeing Attorney Alon, too. Like you once said, I'm not your father. But just a reminder, Era. It's fine to be in a relationship, to be in love, and to think about your future. Just not at the expense of all the hard work that you've done here and in your career. Sige nga, Tito. Sabihin mo nga sa akin kung paano ako makakapag-focus kung may lilet na araw-araw akong sinistress. Tapos ngayon, magbibigay pa kayo ng unsolicited advice? Bakit ngayon pa? Era, napabigay ng messenger. What's this? Question for temporary restraining order with prayers for preliminary injunction. Ipapa-freeze yung assets at ni Meredith Simmons. Sinusubukan mo talaga ako nila! Pagpasensyahan mo na talaga yung inasal ko kanina paglabas natin ng korte, ha? Hindi ko na-control yung sarili ko. Bigla na lang ako nagalit. Gusto ko lang ipakita sa kanila kung gaano ako nasaktan dun sa ginawa nila sa akin. Kasi grabe naman yun. Ilalabas nila yung mga dati kong kasalanan. Naiintindihan naman kita eh. Ganyan naman talaga tayong mga tao. May mga pagkakataon na sumasabog tayo. Pero ang mahalaga, alam mo na nagkamali ka at handa kang itama yun. Pero sobra naman kasi talaga yun, di ba, attorney? Yung babanggitin pa talaga nila yung tungkol sa illegal na sugal. Eh, ang tagal na nun eh. Pinagsisihan ko na yun. Bata pa ako nun eh. Sumama lang ako sa mga barkada. Ganun naman talaga pag may kaso. Mapipilitan ng kabilang partido na gawin ang lahat para maipanalo yung kaso nila. Kaya tibayan mo yung puso at loob mo, ha. Hindi biro tong pinagdadaanan mo. Lalo pa at sarili mong kapatid ng mga kalaban mo. Gusto ko lang naman manatili sa amin yung lupa namin eh. Ayaw ko lang mabenta yun. Pero kung ito yung kapalit ng gusto ko, yung maglalabasan kami ng baho, yung magkakasakitan kaming mga magkakapatid, hindi ko na tuloy alam kung tama pa ba itong pinaglalaban ko ito. Paano mo nagawang pumayag sa abogado natin na ilabas yung tungkol sa mga nagawa ni Mia noon? Hindi natin masisisi yung kapatid natin kung naging ganun ang reaksyon niya sa atin. Sinubukan kong pigilan. Pero kapag hindi nilabas yun, matatalo tayo sa kaso. Kuya naman, wala sa usapan natin na sirain natin ang pagkatao ng kapatid natin. Ganun ka ba kadesperado manalo? Hindi makaturungan yung ginawa natin kay Mia. Ganun talaga, Ramon. Masakit. Pero wala akong nagawa. Kahit wala na makuha ang pera, kuya, ayos lang sa akin yun. Ayoko lang masira yung pangalan ng kapatid ko. Hindi naman tayo nabubuhay para sa pera. Hindi yun ang nagpapaikot ng mundo natin.
natin to. Mas importante ba sa'yo yung pera? O yung kapatid natin? Kuya, makinig ka naman sa akin. Hindi ko hahayaan na masira ang mahal ng kapatid natin. Para lang dito. Kuya, kapag hindi ka pa tumigil,